Sino naniniwala sa multo? Kaibigan, dapat malaman natin ta. Lucas Kapitulo 24 versikulo 37 hanggang 43 ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tagpo sa Ebanghelyo, sapagkat dito ipinakita ni Panginoong Hesukristo na siya ay tunay na muling nabuhay, hindi bilang multo o espiritu lamang, kundi bilang buhay na may laman at buto, patunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Narito ang pinalawak na paliwanag, kalakip ang mga kaugnay na bersikulo, parabula, at aral. Paliwanag at pagpapalawak. Nang magpakita si Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, sila ay natigilan at natakot. Inakala nilang multo siya, sapagkat hindi nila pa kayang maunawaan ang himala ng pagkabuhay na muli. Ngunit sinabi ni Jesus, "Mas mahigit, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito." Lucas Kapitulo 24 versikulo 39. Ipinakita niya ang mga bakas ng pako, patunay ng kanyang sakripisyo sa krus. Hinayaan niya silang hawakan siya upang maramdaman nila na totoo ang kanyang katawan. Kumain pa siya ng isdang inihaw upang ipakita na siya ay buhay sa pisikal at espiritual na anyo. Ito ay nagpapatunay na ang pagkabuhay ni Kristo ay hindi kathang-isip, kundi isang makasaysayang katotohanan na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaugnay na mga talata sa Biblia. Una, Juan Kapitulo 20 versikulo 27. Mas mahigit, saka sinabi niya kay Tomas, "Ay lapit mo rito ang iyong daliri at tingnan ang aking mga kamay, ay lapit mo ang iyong kamay at ipasok sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, manampalataya ka." Katulad ng sa Lucas, dito pinatunayan ni Jesus na totoo ang kanyang pagkabuhay, hindi multo, kundi tagapagligtas na muling nabuhay. Pangalawa, Roma Kapitulo 6 versikulo 9. Mas mahigit, alam natin na si Kristo, yamang siya'y muling nabuhay, ay hindi na muling mamamatay, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tanda ng walang hanggang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Pangatlo, Juan Kapitulo 11 versikulo 25. Mas mahigit, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, ay mabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo rin ay may pag-asang mabuhay magpakailanman. Parabula na kaugnay. Parabula ng binhing nahulog sa lupa, Juan Kapitulo 12 versikulo 24. Mas mahigit, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay, ito ay nagbubunga ng marami. Ang butil na namatay ngunit muling sumibol ay tulad ni Kristo, namatay sa krus ngunit muling nabuhay upang magbigay ng bunga ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Aral at pagninilay. Una, tuldok. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katotohanang dapat paniwalaan. Huwag tayong matulad sa mga alagad na nag-alinlangan. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa nakikita kundi sa paniniwala sa katotohanan ng Diyos. Pangalawa, si Jesus ay buhay at kasama natin. Tulad ng pagkain niya kasama ng mga alagad, nais niya ring makisalo sa ating mga buhay, sa ating mga takot, pagdududa, at pag-asa. Pangatlo, ang kanyang pagkabuhay ay pag-asa sa bawat mananampalataya. Kung si Kristo ay nabuhay, may katiyakan tayo ng muling pagkabuhay at kaligtasan sa kanya. Pag-apat, ang pananampalataya ay hindi dapat magtapos sa pagkamangha lamang, kundi sa pagkilos. Nang makita ng mga alagad na siya'y buhay, sila'y lumabas upang ipangaral ang mabuting balita. Gayon din tayo, ipahayag natin sa iba na si Kristo ay buhay.